Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa bawat isa. Ako po si Pastor Eunice Katapang, isang youth pastor from CRC Makati. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan po natin ang tribe of Simeon na matatagpuan sa Numbers chapter 26 verse 12 to 14. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo po ay dumako sa ating maikling panalangin. Hallelujah. Aming dakilang Diyos na tangi dakila, mapagpala at makapangyarihan sa lahat. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po sa panibagong opportunity na makapaglingkod po sa inyo. Dalangin po namin na i-bless niyo po ang bawat isang makikinig, na patuloy po namin isapamuhay ang inyong mga salita, na hindi lamang namin ito basta marinig, kundi maisa puso't maisa pamuhay po namin ito. Patawarin niyo rin po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan at mga nagawang pagkukulang sa inyo. Dalangin ko din po, Lord, na kayo po ang siyang magbuka ng aking mga labi sa aking pong pag-share ng inyong mga salita. Kayo po ang siyang patuloy na manguna at mapapurihan sa lahat ng ito, sa tangi at dakilang pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen at amen. Atin pong basahin ang Numbers chapter 26 verse 12 to 14. Verse 12, the descendants of Simon by their clans were through Nemuel, the Nemuelite clan, through Jamin, the Jaminite clan, through Jakin, the Jakinite clan. Verse 13, through Zerah, the Zerahite clan, through Shaul, the Shaulite clan. And verse 14, these were the clans of Simeon. Those numbered were 22,200. Sa Numbers chapter 26 verse 12 to 14 po, bigyan po natin ng kaunting background. Si Simeon po ay ang ikalawang anak na lalaki nila Jacob and Leah. After po ng kasalanan ni Reuben, which is sleeping with his father's concubine, the blessings of the firstborn po or ni Reuben fell to him. So the tribe of Simeon po is the third largest tribe during the first consensus, and naging sila po yung smallest tribe on the third consensus na inutos ng Diyos. So yung third consensus po was made after 38 years of wandering in the wilderness. So ang consensus po na ito ay ginawa para malaman po ang bilang ng mga lalaking may kakayahan upang makipaglaban para makapasok po sa lupang pangako. So yung consensus din po was made to establish credentials and authority, and para din po malaman ang family history ng bawat tribe. Bale, sa unang consensus po, ang tribe of Simon ay may bilang na 59,300. And sa pangatlong consensus po, sila po ay nagkaroon ng increase in numbers, which is naging 22,200 po, which resulted to the loss of 37,100 people and decrease in numbers of men sa tribe po ni Simon. Ito po yung mga disobedience na nagawa ng Simon's tribe. So una po, nagplot po si Simon ng act of revenge for the rape of his sister na si Dinah. Pangalawa po, rinig po ni Simon and Levi ang mga tao sa Shechem to be part of God's people, and then nung nakarecover na po sila, pinatay po nilang mga ito at pinagnakawan po ng ilang mga ari-arian. So nakareceive po sila ng rebuke galing sa ating Diyos, pero hindi pa rin po natuto ang tribe ni Simeon. So si Zimri po, siya po ay leader sa tribe ni Simon. Then nagdala po siya ng temple harlot para ipakita ito sa mga tao. Ito po ay after nung sinimulan ng ipanish o parusahan ng Diyos ang nation of Israel dahil sa kanilang temple prostitution. Dahil po sa naging disobedience na tribe of Simon, nagkaroon po sila ng decrease in numbers. Kaya makikita po natin dito na God shows how He provides a detailed loving watch over His sheep
po kasi makikita natin na nagkaroon ng increase sa numbers ang ibang mga tribes, while yung tribe po ni Simon ay nagkaroon ng decrease in numbers. From third largest tribe, sila po ay naging pinakamaliit na bilang. So, yung growth po and decline of each tribe also provides insights that faith-led obedience leads to growth, while rebellion po or yung katigasan natin ng ulo and refusing to submit to His will ultimately lead to decline in blessings and in other aspects po ng ating buhay. Where God guides, He provides. Praise God, tayo po ay dumako sa ating closing prayer. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po sa message na ibinigay niyo po sa amin sa umagang ito. Dalangin po namin na kayo ang siyang patuloy na mauna sa aming buhay. Patuloy niyo po kaming turuan na mag-submit at matutong sumunod sa inyong will. Dalangin po namin, Panginoon, ang increase in our service, increase in our faith, increase in all aspects, Lord, na nagbibring glory sa inyong pangalan. Dalangin po namin, Lord, na i-decrease nyo po kami sa lahat ng laziness, sa lahat ng disobedience, sa lahat ng mga bagay na nagagawa namin, Panginoon, na hindi nakakalugod sa inyong pangalan. Dalangin po namin na kayo ang siyang patuloy na mag-bless sa bawat isa sa amin at manguna sa aming paglilingkod sa inyo, na tanging mga bagay na ikapupuri nyo lamang ang aming magawa sa araw-araw ng aming buhay. Patuloy niyo po kaming gamitin bilang asin at ilaw lahat ng aming mga makakasalamuha. Kaya Panginoon, maraming salamat po sa lahat-lahat at patuloy ka po naming pinupuri, dinadakila, sinasamba at patuloy na pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Lagi po nating pagnilayan ng salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay-nilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon at muli magandang umaga po.